Kilala raw ang mga Pilipino sa kanilang sipag at dedikasyon sa pagtatrabaho. Sabi nga nila, likas sa atin ang pagkayod para sa pamilya, para sa kinabukasan. Ito raw ang kailangan para umasenso ka sa buhay. Pero kung pasipagan lang naman ang sukatan para makaangat, siguro kaming mga magsasaka, matagal na sanang nasa rurok ng aming pinapangarap. Sapat na nga ba ang sipag at dedikasyon kung sa bawat ani katumbas lang ay barya? At habang ang mga palad namin ay kumakapal dahil sa kalyo, nananatiling butas pa rin ang aming mga bulsa. Ako si Emerson Villaverde Collantes. Ako ay 49 na taong gulang. Ako ay nakatira sa Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Ako po'y nagsimulang lumusong sa bukid nang ako po'y 10 taong gulang pa lamang. Tumutulong na po ako sa aking ama magsaka sa bukid. And then tumutulong na ako sa kanya pagpilapil, magtabas-tabas ng damo, hanggang sa nagkakaedad ako, natuto na akong humawak ng hand tractor. So ako na yung katulong ng tatay ko sa paggagayak ng aming bukid. So ganun kabigat yung pinagdaanan ko nung panahong nagsisimula ako. Tay! Tatay! Tay! Sa talagang batang to, ba't ka nandito? Ba't di ka nilang dumiretso sa bahay? Tignan mo, puti pa yung suot mo. Tay, mas gusto ko po dito. Anong gagawin ko po sa bahay? Ikaw talaga. Kita mo, tirik na tirik ang araw. Tutulong ka rito. Wag na. Umuwi ka na lang sa bahay at tulungan mo ang nanay mo. Yes, tatay. Mas gusto ko po dito guys sa bahay. Ano ka ba namang bata ka? Sino ba namang batang mas gugustuhin ang pumunta sa tirikan kaysa umirme sa bahay at magpahinga? Ba, may pasok ka pa bukas ha. Ayos kaya lang yan, tay. Malakas kaya ito. O sige, buhatin mo to. Yan ang ipinagpalaki sa amin ng aming mga magulang. Meron kaming kaprasong saka na may sukat na 6 na hektarya. So doon kami pinag-aral ng aming mga magulang. Talagang mag-ama ko. Halika na, tara na at nang makakain na. Bilisan niyo na. Emerson, anak, Bakit po, tay? salamat ha. Salamat sa pag-aaral mo ng mabuti, anak. Basta, pagbutihan mo lang palagi. Makapagtapos ka lang, kayo ng mga kapatid mo. Yun ang pinakamagandang may regalo mo sa aming dalawa ng nanay mo. Opo, tay. Pangako po. Magtatapos ako ng pag-aaral para masuklian ko lahat ng sakripisyo niyo para sa amin. O siya, pumasok na tayo sa loob at baka hinaantay na tayo ng nanay mo, ha? Sige, tay. Pangarap ko talaga din na makapagtapos ng pag-aaral at yun naman yung natupad ko. I finished my college degree, Bachelor of Science in Education. Nakapagtapos din po ako ng AB major in Economics. Nakakuha po ako ng unit sa Education. And then I finished my master's degree at Bulacan State University. Dati, nagturo ako sa Baliwag University, dating Baliwag Colleges. Gusto ko mang magturo, naranasan ko naman at na-enjoy ko naman yung aking profesyon. Pero siguro talagang ang buhay ko nasa pagsasaka. Noong pong taon na December 15, 2015, sinimulan po naming itatag yung aming asosasyon. Nung pong itatag namin to ay 43 lang kami.
Ang number one nasa isip namin nga, makakuha ng puhunan, makahirap ng puhunan sa bangko na gagamitin sa rice production. Kasama na rin yun, yung maka-avail ng mga grant ng government agency katulad ng DA. Sa ibang barangay may mga asosasyon na nakakakuha ng grant sa gobyerno katulad ng mga farm implement. Naisipan po na magbuo nitong asosasyon na ito, pinangalanan nga na San Roque Gulod Farmers Association. Talaga naman, ala naman nagsimula na meron eh. Ala rin kaming opisina. Kaya pag nag-meeting kami, doon namin ginaganap sa bahay-bahay. Ang membership fee namin before is 200 pesos. Ang unang naging member ng samahan is 43. 43 times 200, 8,000 something lang yan eh. So, yun lang ang hawak namin pera. Gandang umaga sa inyo. Magandang umaga ho, Pangulo. Nagsipag umagahan na ba kayo? Abay, kakatapos lang din po namin. Tapos lang po magkape, Pangulo. O, mabuti naman kasi mahaba-haba yung araw natin ngayon. Dapat magpalakas kayo ng katawan ninyo ha. Oo naman ho. Sa balat kalabaw naming to, kayang-kaya na namin tumagal sa ilalim ng arawan. Sanay na nga ho yung katawan namin sa pagod eh. Tama nga naman. Sige na, pagpatuloy nyo na yung ginagawa lang dyan. Kami naman mangongolekta muna kami ng ambag sa samahan. Sige na, mag-ingat kayo ha. Ingat, Pangulo. Ingat, ingat. Pangulo. Pangulo, Oh, ano yan? paano ho kaya yung gagawin natin? Kaunti pa lang daw ho kasi yung mga nakakapagbigay. Yung iba rin ho wala rin hong extra. Matumal din daw ho kasi yung bentahan ng palay. Ganun ba? Mas mabuti sigurong tipunin muna natin silang lahat. Mas maigi na rin mag-usap na tayo ng sama-sama. Pakitawag na muna sila. Oo, sige ho. Mga kasama, narito tayo ngayon dahil may gusto akong sabihin sa inyo. Nakakabahala na yung samahan natin ngayon. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Problema na naman. Tama pa bang sinimulan pa natin to? Nagkaroon na nga ng problema ating samahan. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala na tayong madudulot na maganda dito. Tsaka sa pamilya natin. Hindi ba? Tama naman yung sinasabi ni Pangulo. Marami na tayo natulong sa mga pamilya natin. Kita pa tayo Walang mga... pag-asa, ganun ba? Ilang beses na naming narinig yan eh. Halos ganito rin noong nakaraang pagpupulong. Nasolusyonan ba? Kaya nga, tama siya. Walang pagbabago kaya naman may progreso sa mga ginagawa natin. Ultimo tayo nga nagkukulang na eh. Paano na lang natin matutugunan yung mga layunin natin dito sa samahan? Ni wala nga tayong maayos na lugar para pagpulungan. Halos sa busa na lang natin nanggagaling lahat ng ginagastos para sa samahan. Hindi ba? Kaya nga, Matagal na natin ginagawa to, pero wala pa rin solusyon na nangyari. Wala pa rin solusyon na nangyari sa atin. Ilan ba ba tayo naghihintay para dito? Di ba mag-usap? Mag-usap naman tayo. Oo. May kinakaharap tayong malaking problema. Pero di naman sa ganito lang matatapos to eh. Hindi ba? Di tayo basta susuko. Pero Pangulo, matagal na nating problema to eh. Lumalaki na yung utang ng mga magsasaka. Paano pa natin sila matutulungan? Iintindihan ko. Nangangamba kayo. Pero maraming paraan. Naniniwala ko na may paraan pa para maisalba tong samahan natin na to. Pero sa paanong paraan naman? Ang layunin ng samahan natin ay para makatulong sa katulad nating magsasaka. Pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi. Hindi nagiging sapat ang tulong mula sa atin. Siguro nga, tama kayo. Tayo naman ng mismo kailangan ng tulong. Pero, saan naman tayo hihingi ng tulong yan? Subukan nating lumapit sa ahensya ng gobyerno. Sa may kakayahan,
Nakasisigurado ba tayo na darating agad ang tulong mula sa kanila? Bakit hindi? Ang kailangan lang naman natin maghintay at magsakripisyo ng pasensya. Wala namang masama kung susubukan natin di ba? Dati po, umuutang sila sa mga 5-6. So, ang laki interest, di ba? So, halos yung kinikita nila, nauuwi lang dun sa pambayad nila sa utang. Unlike ngayon, nabuo namin yung asosasyon, nandyan ang DAR at ang Land Bank na tumulong sa amin na mabigyan kami ng pagkakataon na makautang sa mababang interes at naipamahagi namin sa kapwa namin magsasaka, yung dapat na ibabayad nilang interes sa mga inutangan nila ay sa kanila na po nauuwi. Itong aming mga equipment na to, yan. Saka po yung dryer, saka po yung rotovator, iyan po ay malaking tulong na naibigay sa amin ng DAR. Meron po silang ipinapaabot sa aming mga seminar tungkol sa magsasaka, saka po patungkol sa kung paano papaunlarin ng isang kooperatiba o ang isang samahan. Anumang problema ang dumating, ito'y amin pa rin nasusolusyonan. Sa tulong ng DAR, patuloy kaming nagsisikap na linangin ang aming kaalaman at nabuong pundasyon. Ang layunin naming makatulong ay hindi natatapos sa loob ng samahan dahil handa rin kaming tumulong sa aming komunidad. Noong pandemya, sa tulong na rin ng aming barangay, ay nakapagpaabot kami ng tulong para sa mga residente ng San Roque Gulod. Sa abot ng aming makakaya, walang sawa kaming tutulong sa bawat miyembro at kapwa magsasaka sa aming komunidad. Hanggat kaya naming tugunan ang kanilang pangangailangan, nandito ang samahan na maaari nilang sandalan. Yun lambang nakauutang kami doon sa nagiging panggastos sa pagsasaka namin. Yun napakalaging bagay na sa kalagayan namin. Kung sa kalagayan namin, hindi naman kami pare-parehong may puhunan. Kasi unang-una, tulad ko, wala naman akong kapital. Ang sa samahan namin, kami kumukuha ng kapital. Nakakapag-loan kami sa samahan na mababa ang porsyento ng tubo. Yun lang ay isang malaking bagay na para sa pamilya ko. Hindi pa yun yung peak ng pangarap ko. Maging asosasyon man po tayo o maging kooperatiba man po tayo, hindi kami susuko. Kung napatatag namin ng ganito yung aming asosasyon, mas higit pa dito. Gusto naming mapatatag kung kami man ay magiging isang co-op. Nagsimula kami sa wala, pero ngayon, malaki na kami. Masasabi kong matatag na kami. Na masasabi ko na worth o may halaga yung lahat ng hirap na pinagdaanan namin dahil nandun na kami sa itaas ng aming pinapangarap. Masasabi ko na huwag lang bibitaw yung mga kasama ko, manatili lang silang nakasuporta. Sa tulong na mapagsama-sama namin lahat, kaya naming gawing matatag yung aming asosasyon. Marami ng pagsubok ang hinarap ng aming samahan. At sa paglipas ng panahon, pinagtibay nito ang aming sinimulan. Patuloy ang aming layunin na pagyabungin ang lupang aming sinasaka nang mayaangat ang antas ng buhay ng mga magsasaka. Hanggat buo ang pagkakaisa ng samahan, alam kong makakaya naming harapin ang mga laban. Ang bawat ani na mula sa aming mga kamay, ang siyang magiging punla na may tatanim ng mga susunod pang magsasakang magtutuloy ng aming layunin. Nananatili ang dalawang bagay sa amin, sipag at dedikasyon. Dahil Kaming mga magsasaka ay mahal namin ang pagsasaka.